naman. Walang magawa. Ano man kayo pwedeng subukan? Ay, hindi ko pa natatry makinig ng radyo. Sabi ni Lola, maganda daw yun. Ano kaya meron dun? Tara nga, buksan natin. Magandang araw, Pilipinas! Nandito naman ang inyong lingkod, Kat na nagmula saan maraming manok na pula, San Pedro City, Laguna, na ngayon ay may ibabahagi kaming aral na may kapupulutan. At ang kwento natin sa araw nito ay may pamagat na Huling 5 Oras. Atin ang pakinggan at subaybayan ang kwento. Tumunog na ang bell. Hudyat para magsiuwian na ang mga estudyanteng kagaya ko. Pero bakit ang aga? Siguro ay nagkaroon na naman ng biglaang pagpupulong ng mga guro para sa darating na Foundation Day. Mukhang umaayon sa akin ang tadhana dahil ngayon din ang pag-uwi ng aking ina galing sa abroad. Nasasabik na ako dahil noong 5 taong gulang lang ako nang huli ko siyang makita. Ano na kayang itsura niya ngayon na ako ay nasa ikalawang baitang na ng pagiging high school? Sa aking pag-uwi ay may nasulyapan akong isang babaeng umiiyak. Tinulak ako ng aking pagkausyoso para tanungin kung bakit siya umiiyak. Ale, bakit ho kayo umiiyak? Hindi ko na kasi makikita ang aking anak habang buhay. Kung hindi niyo po mamasamain, maaari po kayong sumama sa akin para pumalibang kayo kahit papano. Ang pagtako niya at pag-abot sa akin ng kamay ay senyalis lamang ng kanyang pagpayag. Hindi namin namamalayan ng oras habang kami ay magkasama. Tila isang panaginip ang nangyayari. Sa kalagitnaan ng aming kasiyahan ay nagwika ang Ale. Maaari mo bang ipikit ang iyong mga mata? Sinunod ko ang kanyang utos at gayon na lamang nang maramdaman ko ang pagdampi ng kanyang mga labi sa aking noo at ang narinig ko ay ang kanyang pagsabi sa akin ng Mahal kita. Sa aking pagmulat ay nawala ang Ale na hindi ko man lang naitanong kung ano ang kanyang pangalan. Biglang umihip ang malamig na hangin na niyakap ang aking buong paligid. Hindi ko namalayan ng oras. Tiningnan ko ang aking relo at nasabi ko sa aking sarili. Aba, anong oras na kailangan ko na palang umuwi? Nilisan ko ang lugar na iyon nang may tanong na hindi ko alam kung kailan masasagot. Sa aking pag-uwi ay nakita ko ang aking ama na tila katatapos lang lumuha. Anong problema, Tay? Lumapit ako sa kanya at nagmano. Siya ay biglang nagwika. Anak, hindi mo na tayo ng nanay mo. Namatay siya sa aksidente. 5 oras na nakakalipas. Imbes na umiyak ay naitanong ko lang sa kanya kung may litrato siya ng aking ina. Nagulat na lamang ako sa aking nakita. Hindi niya ako iniwan ng walang paalam. Ipinarating niya sa akin kung gaano ako kahalaga at kamahal niya. Siya pala ang Ale na aking nakasama kanina. Ang umiiyak na Ale. Ang inakala ko na isang estranghero ay ang mahal kong ina. Kahit sa kaunting panahon ay nakasama ko siya. Sa huling 5 oras ay pinuno ang buhay ko ng kasiyahan na noon ko lang naranasan. Aral sa kwentong Huling 5 Oras. Laging iparamdam ang pagmamahal sa mga magulang. Dahil kahit gaano kahirap ang buhay, ay gumagawa pa rin ng paraan upang mabuhay lamang. Na kahit na malayo, ay nagtatrabaho at nakikisapalaran upang mabuhay lang ang mga anak. Gumawa ng paraan upang makapiling ang malas sa buhay. Huwag na hintayin na mawala pa ang isa sa inyo. Ituring mong ginto ang pagmamahal mo sa iyong magulang. Dahil pag nawala ang isa, ay nakakawalan ng buhay. Nakakatamlay ito dahil may nawalang buhay. Pilitin mo magkaroon ng sapat
ang pag-uusap o makasama ang pamilya mo. Para sa akin, ang nakuha kong aral sa maikling kwento ay bigyan natin ng pansin o pahalagahan natin ang mga taong nasa paligid natin, lalo na yung mga taong mahal natin at mahal din tayo, dahil hindi natin alam kung kailan o hanggang saan na lang natin sila makakasama. Kaya't habang nandyan pa sila, araw-araw nating iparamdam sa kanila na mahalaga at mahal din natin sila. Laging iparamdam sa mga magulang kung gaano natin sila kamahal. Hindi sa lahat ng panahon ay makakasama natin sila. Kaya hanggat maaari ay sabihin natin ng madalas ang mga salitang I love you sa kanila. At pahalagahan natin ang lahat ng sakripisyo nila sa atin. Kahit sa ganoong paraan ay maiparamdam mo na mahalaga sila sa iyo. At kaya mo ring magsakripisyo ng kahit kaunting oras para lang makasama sila. Grabe naman yung radyo na yun. First time ko makinig ng ganun, no? Hindi ko alam na may mga kwento palang ganun sa radyo. At di ko pa pinapanood, hindi ako nakakanood. Hindi siya nakakaboard. Bagay. Ang ganda din nung aral talagang sinabi nila. Ayun, hindi ko makakalimutan. Mula ngayon, babas-bawasan ko talaga yung pagiging panaway ko. Subukan ko din tumulong kay mama para mas makasama ko siya ng matagal. Ganda ng araw na pulot ko din.